Sa mga napanood nung naging upload natin kahapon, tungkol yun sa mga ways or sa mga pamamaraan kung paano ka ba kikita, paano ka ba papaldo once mahit mo yung certain kasikatan. Ngayon, sa mga hindi nakapanood, pwede nyo balikan muna. Andyan yan sa channel natin, yung upload ko kahapon. Tungkol yun dun sa pag nagpasikat ka, ano-ano yung mga pamamaraan, paano ka papaldo. Kasi hindi lang natatapos yun dun na sumikat ka, naging famous ka. Hindi lang natatapos yun doon. Dapat alam mo yung mga ways, pamamaraan, kung paano mo gagawin pera yung pagiging famous mo. Diba? Ngayon, alam ko marami nagtatanong nito. Ituturo ko sa inyo kung gaano kasimple magpasikat. Ulitin ko. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung gaano kasimple ang magpasikat. But take note, mahirap magpasikat. Alright? Mahirap magpasikat kasi kailangan mong disiplinado ka. You need to be consistent dun sa ginagawa mo. Okay? Clear lang natin mahirap magpasikat. Pero sobrang simple ng mga ways kung paano ka sisikat. Let's go! Magkakape muna tayo, syempre. Nagigets ko na ngayon kung bakit yung mga tatay, di ba mayat maya silang nagkakapa. Yung kape kasi parang napapakalm niya yung kung ano mang nangyayaring komosyon dyan sa utak mo. Thank you, bossing! Kape muna, syempre, par. Yung kinakape ko dyan, tangan ng liwanag. Yung kinakape ko dyan sa Starbucks, ice americano, tapos may asukal, ganun lang. Wala nang kung ano-ano man. Ice americano na may asukal. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Alright? Sobrang hirap magpasikat, pero sobrang simple na mga ways or pamamaraan paano magpasikat. Medyo tricky siya, pero try nyong intindihin. Sobrang hirap magpasikat, pero sobrang simple ng mga ways or pamamaraan para sumikat. Okay, let's go. Listen. Bilang isang tao, meron tayong mga alam na bagay na alam nating bawal yun or hindi dapat ginagawa ng normal na tao yun. Tama? Tama? Ulitin ko, bilang isang tao, pare-parehas tayo, meron tayong mga bagay na alam na hindi dapat ginagawa ng normal na tao yun kasi nga, mali yun. Like for example, bawal pumatay. Alam nating lahat, no need to mention na bawal pumatay. Mali yun. Ngayon, yung mga simple way, paano ka sumikat? Yung mga bagay na alam mong mali, na alam nating mali, by just simply, hindi mo na siya iisiping mali, yun na yun. May mga bagay na alam mong mali yun. Alam mong hindi dapat yun ginagawa ng normal na tao, ng isang taong may delikadesa, may moral values, may respeto sa sarili. Yung mga bagay na alam mong mali, yung mga bagay na alam mo na hindi dapat ginagawa ng taong may moral values, may delikadesa at may respeto sa sarili, gagawin mo yun. Kahit alam mong mali yun, gagawin mo yun. Bigyan kita example. Bigyan kita ng example na may execute mo kahit mamaya lang din pagkatapos mong marinig. Alam nating lahat na mali ang kasibaan. Paano kasibaan? Pagkain ng labis-labis, di ba? Kasi parang kailangan natin maging considerate sa mga kababayan nating nagugutom. Kakain lang tayo ng sapat. Or, in general, hindi talaga tama ang kumain ng labis. Di ba? Kakain ka ng hindi healthy, tas labis-labis. Mali yun. Bukod sa binibigyan mo ng sakit yung sarili mo, magiging obese ka, tataba ka, magiging hindi ka healthy. Di ba? Yun na yun. Mukbang. Di ba? Alam mong mali ang labis na pagkain. Alam mong mali ang labis na pagkain ng mga pagkain, lalo na mga hindi healthy. Pero magmumukbang ka. Mumukbangin mo. Pansin mo, ang daming videos dyan sa internet. Pwede ka mag-scroll. Sa TikTok, sa Facebook, puro million views. Anong ginagawa? Mukbang. Putya, 200 pieces balot. Mukbang, 500 pieces balot. Mukbang, Jollibee. Diba? Ang dami. Sandamukal. Tapos isa lang yung kumakain or dalawa lang sila. Tapos lalantakan nila, di ba? Lalantakan nila. Ay, nag-gluttony yun di ba? Kasalanang mortal nga yun yung pagkain ng labis-labis, di ba? Ang gagawin mo lang yun kahit alam mong hindi dapat yun. Tapos ibibideo mo, mukbang na yun. Food vlogger ka na, di ba? Nag-guess mo ba? Yung mga para ka sumikat, yung mga bagay na alam mong mali, kailangan mo lang siyang i-normalize. Kailangan mo lang siyang gawin kahit alam mong mali yun. Mamukbang ka, mukbangin mo yung kahit ano, basta gagawin mong severe yung consumption. Like for example, isaw. Video ka, mukbang ka. Eating 1,000 sticks of isaw. Putangin na, tama ba yun? Mali yun, putya, kalabisan yun Magiging obese ka dun, baka magkasakit ka pa sa bituka nun Di ba? Kasi kahit anong
Kahit ano pa yan, basta sobra bawal, masama. Diba? Ganun lang yun, mumukbangin mo. Pili ka ng kung anong mumukbangin mo. Drinking 1,000 bottles of Cobra. Ganun. Diba? Alam mong mali ang labis na pagkain or labis na consumption ng kung ano man, pero kailangan mo lang siyang gawin ng paulit-ulit, i-video mo, mukbanger ka na. Bigyan pa kita ng isang example. Bilang isang babae, ito para sa mga babae naman to, yung sa mukbang kasi ano siya no particular order siya, pwede siyang sa lalaki, pwede siyang sa babae. 'Di ba ngayon, bibigyan ko naman kayo ng pang babae naman. 'Di ba? Aware tayo lahat na para ka maging isang aware ka, ikaw kung babae ka na nanonood, alam mo sa sarili mo na may value ka bilang isang babae, may value ka na pinag-iingatan, di ba? Before po siya, naalala ko sa school, mahawakan lang, o kaya todo takip ng dibdib, di ba? Mga kaklase mo dati, todo takip ng dibdib para di sila makita di sila mabusuhan eh. Di ba? Kasi nga, may value na iniingatan. Alam mo na yung pagiging malaswa, hindi siya dapat bilang isang babae, di ba? Yung magpapakita ka ng katawan mo, ng malaswang pagsasayaw, alam mong mali yun. Alam mo na ang gumagawa nun before, mga GRO lang, mga bayarang babae lang. Di ba? Ikaw bilang isang babae nag-iisip ng tama, aware ka na bilang isang babaeng may delikadesa at nagbibigay respect sa sarili, hindi para gawin mo yung mga ganung bagay, yung maging malaswa ka sa internet, pabakatin mo yung kipay mo, tinatakpan mo yung, binublur mo yung kiligili mo, pero yung suso mo halos makita na yung utong, yung suot mong. Diba dati nga, babae, pag nakapambahay, ay sorry nakakaya. Diba pag nakapambahay sila or nakapantulog, uy, ano ba yun, nakapantulog pa ako? Ay, ano ba yun, nakapambahay ako? Hiyang-hiya sila, no? Pero ngayon, diba, makikita mo sa TikTok, sumasayaw, sasayawan ka pa nila. O, ganun lang, sa mga babae naman, gusto mong sumikat, yung pagiging malaswa, alam mong hindi dapat. Gawin mo lang, magkaka-engagement ka, sisikat ka, magiging brand ambassadress ka. Diba? Diba, inuulit ko, isip ka lang ng bagay na alam mong hindi dapat ginagawa ng taong may morals, may good morals, tapos gawin mo lang kahit alam mong hindi dapat yun. O yun, sa mga babae yun ha, alam nyong hindi dapat ginagawa ng babae may delikadesa yung pagiging malaswa. Pero gusto mo sumikat? Gawin mo nang gawin, di ba? Ihain yung katawan mo sa internet, i-video mo, mag-lip-sync ka ng mga kantang ilalabas nila Goes Worldwide, i-lip-sync mo habang yung suot mo malaswa, sisikat ka, di ba? By just doing yung bagay na alam mo sa sarili mong hindi siya normal, na ginagawa dapat. Di ba? I-normalize mo. Di ba? Isa pa, bigyan pa isang example. Yun yung sa pambabae. Sa panglalaki naman, bigyan kayo panglalaki. Ito, example ko yung sarili ko dito. Di ba? Tsaka si Kong TV, ako, sino pa ba? Si Chairman, sino pa? Nico David, sino pa? Makagago, yan. Magkaka-wavelength kami. Kami yung mga nanggagatas sa mga issue. Is it normal na isang tao, is it normal na ikaw, mangingialam ka ng mangingialam sa buhay ng may buhay? Hindi. Pero gagawin namin ang gagawin yun. Ginawa namin ang ginawa yun. Dun sa pamamaraan na yun, doon kami sumikat. May issue, like for example, may issue si Tony Fowler. Like for example lang, nagka-issue sa Tony Fowler, Rendon Labrador. Ako, hindi ko kilala personal yung mga yon. Hindi ko kilala personal. So, wala akong pwedeng sabihin tungkol sa kanila kasi hindi ko sila tropa. Wala akong alam tungkol sa kanila, hindi ko sila tropa, hindi ko sila kilala eh. Pero dahil may issue sila, kailangan kong mag-content patungkol sa issue nila. Mangingialam ako. Diba? Ganun yung nangyayari. Ako, ganun yung ginawa ko ng ginawa. Kaya tumagos ako. Pag may issue mangingialam ako dyan. Kahit hindi ko namang kilala personal yun. Kahit yung taong may issue, wala namang ambag sa personality ko or sa pagkatao ko. Total strangers. Pero dahil may issue siya, papakialaman ko yung buhay niya. Magbibigay ako ng opinion dun sa issue niya. Kahit hindi naman kailangan. Hindi kailangan yun. Hindi normal yun. Diba? Kung may i-disregard ka dito sa mundo, walang iba kundi opinion ng mga hindi mo namang kilala personal. Pero ginagawa namin ang ginagawa pa ulit-ulit, yun yung naging way namin para sumikat. Hindi rin normal yun. Pero ginawa namin ang ginawa. Bigyan ko pa yun ng isa pang example, panglalaki din. Bilang isang lalaki, ang isang lalaki,
masculine ka dapat, maangas ka dapat, maangas ka dapat. Diba? Hindi ka nakikitaan ng pagiging malambot. Kasi haligi ka nga ng tahanan, lalaki ka eh. Pero pag lalaki ka, na mayat maya kang umiiyak, nagpapakita ka ng pagiging malambot, sisikat ka sa internet. Kung makakita kayo ng mga nagko-content, nagbablog na magjowa, yung lalaki, takot na takot sila dun sa asawa nilang babae. Binubuntal-buntal sila nung girlfriend nila. Diba? As in, takot na takot sila dun sa babae. Million views. Bakit? Kasi hindi normal na naman yun. Hindi na naman normal yun. Na yung lalaki nagsasubmit sa babae. Nasa Bible yan. Babae ang nagsasubmit dapat sa lalaki. Lalaki datang nagmamando, di ba? Na kung yung babae may input siya, may insight siya, papakinggan ng lalaki, pero yung babae yung kakatakutan sa household or sa isang relasyon, hindi normal yun, mali yun, di ba? Ngayon, kung bilang isang lalaki or magjowa, gawin nyo yung magbibideo kayo ng gano'n na yung lalaki yung takot na takot dun sa babae. Million views yun. Kasi hindi normal yun eh. Mali yun. Pero kailangan mo na siya gawin ng gawin, i-video ng i-video, sisikat ka. Diba? Pangalawa, lalaki, masculine. Ikaw, yung inaasahan, haligi ka ng tahanan eh. Bigyan kayo ng example, Sergey Bin, sila Sergey Bin. Puro sila lalaki, pero makikita mo, mapapanood mo, may mga video sila na humahagulgul sila. Iyak talaga, hagulgul. Bilang isang lalaki na may respeto sa sarili, na alam mo yung value mo bilang isang lalaki, na intact yung role mo sa society. Lalaki ako, masculine ako, maangas ako yung alpha. Alam mong mali magpakita sa public nung gano'n na iiyak-iyak ka, parang ang lambot-lambot mo, mali yun. Pero pag ginawa mo ng ginawa, sisikat ka. Kasi mali yun eh. Di ba? Sobrang simple para sumikat. Yung mga bagay na alam mong mali, yung mga bagay na alam mong hindi normal, alam mong hindi dapat ginagawa, gawin mo lang. I-video mo. Tapos maging consistent ka doon. Tangina, tatagos ka, maniwala ka sa akin. Sisikat ka. Bigyan ko pa isang example. Bigyan ko isa pang example para sa lahat to, para sa lahat. Kaya nga may word na gago, nakakahiya. Nakakahiya. Di ba? Shameful act. Kailangan mo lang mag-isip ng shameful act or nakakahiyang bagay, tas gawin mo siya publicly. Sisikat ka. Bigyan ko ng example. Sila Kiefer Bros, sila Chano. Ano yung shameful act na ginagawa nila publicly? Pag may sikat na kanta, sasayaw sila publicly, naka-pampers. Gagawin ba ng normal na taong may prinsipyo at may good moral sa sarili yun? May respect sa sarili? Hindi. Ano yun eh? Shameful act yun na kailangan mong gawin kapalit ng kasikatan. Parang totoo nga yung mga humiliation ritual sa Hollywood. Diba sa Hollywood may ganun? Humiliation ritual. Kailangan mo lang gawin yung mga hindi dapat ginagawa. Sisikat ka. Like for example, may mga singer sa Hollywood na singer sila, diba lalaki sila. Tapos para mas sumikat pa sila, nagiging bading sila bigla. Mas sumisikat sila kasi mali yun eh. Diba? Lalaki ka, hindi ka magiging bading dapat. Mas sumisikat sila pag nagiging bading sila. Colocoys TV. Joel, tsaka sila Happy Friend. Saan sila pinakahigit na magaling? Magbading-badingan. Ayun yun, isa yun sa mga shameful act. Lalaki na magaling magbading-badingan. Ayun yung mga ways na paano ka sisikat. Isip ka lang ng isang bagay or personality na hindi siya normal na ginagawa ng tao na may delikadesa. Tas gawin mo lang siya ng gawin, i-video mo. Tatagos ka. Diba? Kasi nga, you need to be abnoy. Kailangan mong maging abnoy. Kailangan mong maging abnormal. Kasi kung hindi ka abnormal, normal ka, employee ka, papasok ka 8 to 5, yung pagiging famous, yung pagiging public figure, hindi siya normal. Hindi siya normal na pamumuhay ng isang tao. So kaya kung kailangan mong hindi maging typical Pinoy, hindi maging typical person na ganyan, naka-graduate 8 to 5, di ba? Same thing sa pagnenegosyo, kailangan mong maging abnoy. Kailangan mong kumilos at magsalita ng hindi normal. Di ba? Kasi kung normal ka, di ka nag-iisip at gumagalaw ng abnoy, normal ka. Nag-aral, naka-graduate, nagtrabaho, nagbayad ng hinuhulug-hulugan, nategi. Pero kung gusto mo ng something big, ayaw mong maging mediocre, ayaw mong maging normal lang, kailangan mong maging abnoy. Kailangan mong maging abno, ha? Kailangan mong maging baliw, tapos maging consistent ka dun sa bagay na yun. Na gusto sumikat, isip lang kayo ng bagay na alam nyong hindi dapat ginagawa yun. Tapos gawin nyo.
Bigyan ko pa isa, motovlogger. Di ba, motovlogger? Yung mga motovlogger ngayon, walang ibang ginawa kung hindi i-record yung mga aksidenteng nakikita nila sa daan. Bilang isang normal na tao, pag nakita ka ng na-aksidente sa daan, tutulungan mo or tatawag ka ng tulong. Anong ginagawa ng mga motovlogger ngayon? Ine-exploit nila, binibidyo nila. Normal ba yon? Hindi. Parang ang gago nun eh. May nakita kang na-aksidente, imbis na tulungan mo, binidyo mo pa. In-upload mo pa sa internet, pinagkakitaan mo pa. Bigyan ko kayo ng isa pang example. Bagay na hindi normal na pero para sa kasikatan, kailangan mo siyang gawin. Yung pagtulong, poverty porn. Diba? Tutulong ka, walang kapalit. Ganun yun eh, di ba? Tutulong ka, walang kapalit. Pero yung mga tumutulong ngayon na influencer, binibidyo nila. Di ba? Magigets mo rin yung point at some point kasi nga, para mabawi yung pinantulong, makatulong pa sa iba. Ibig sabihin, hindi mo intention makatulong. Di ba? You're just doing yung pagtulong para ma-sustain yung engagement mo. Kasi kung tutulong ka, unconditional, tulong lang. Walang kapalit. Walang kapalit na engagement. Pero once binidyo mo, may agenda ka. Kailangan mo ng engagement. Kailangan mong maibalik yung itinulong mo. Hindi na siya pagtulong. Tinatago mo lang sa salitang pagtulong yung kagustuhan mong makapag-content or ng engagement. Diba? Nag-gets nyo ba? Masyado nung mahaba. Pero sobrang dami pang pamamaraan kung paano ka sisikat. Isip ka lang ng bagay na alam mo sa sarili mong hindi dapat ginagawa yun. Tapos gawin mo ng gawin. Be consistent, i-video mo. Maniwala ka sa akin, sisikat ka kapatid.